Bukod sa mga tsuper ng bus at mga pasahero, sumasakit din ang ulo ng mga traffic enforcer sa mga karatig lungsod ng Maynila. Dahil sa bus ban, kamustahin natin ang sitwasyon ngayon sa hangganan ng Maynila at Pasay. Mula sa panulukan ng Buendia Taft, nakatutok live si Susan Enriquez. San? Mel, kung lumuwag ang daloy ng trapiko dyan sa lungsod ng Maynila dahil dito sa bus ban. Ako, dito naman sa karatig lungsod, sa Pasay City, nako, sumasakit ang ulo ng mga traffic enforcer dahil yung mga bus na galing south, galing Makati, galing dito sa may bahagi ng Parañaque, dito naman nag-iikutan. Kaya kung makikita nyo ngayon sa aking likuran, ito po, matindi po yung pagsisikip ng daloy ng trapiko. Dumating kami kanina alas 2 ng hapon, ganito na ho yung traffic at lalo pang tumindi habang dumidilim. Narito po ang aking report. Hindi magkanda-ugaga ang mga traffic enforcer ng Pasay sa kanto ng Taft Avenue at Hilpuyat Avenue, Pasay City. Ang dati raw kasing nararanasan traffic, lalo pang tumindi dahil sa total bus ban ay pinatutupad ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Talagang malaking epekto sa area namin dito sa Buendia dahil nga yung hindi na nila pinapapasok ang mga city buses sa Maynila. Kaya gano'n na nangyari, ma'am. Dito na ang buhos sa amin ng mga sasakyan. Sa halip kasi na dumiretso ang bus sa destinasyon nito sa Maynila, hanggang dito na lang sila sa kanto ng Rojas Boulevard at Buendia Avenue Extension. Umiikot ang mga bus sa Buendia Avenue Extension pabalik sa kanilang mga ruta. Nasabay pa ang pagpapatupad ng total bus ban sa ginagawang drainage project ng DPWH sa Taft Avenue, Pasay City. Wala kaming idea, ma'am, kung kailan siya matatapos itong lugar na to. Nakadagdag talaga yan. Kaya yun ang mamang diferensya dito sa amin. Kaya actually, ma'am, ginagawa pa namin ito ng paraan. Talagang oo. Kaya ganyan sila grabe ng volume ng traffic. Kaya kahit hindi rush hour, usad pagong ang mga sasakyan para mabawasan ng sobrang pagsisikip ng traffic. Hanggang sa kanto na lang ng Rojas Boulevard at Buendia Extension ang mga city bus na papuntang Maynila. Doon na lang sila magbababa ng pasahero at doon na rin iikot pabalik sa kanilang ruta. Itong saradong to, dito lahat ng pasok niya papunta sana ng Maynila yan. Sinara na namin, ma'am, dahil sa para makabawas tayo ng traffic, doon na namin dinivert sa Rojas Boulevard. Ang mga nakausap namin pasahero na kailangang lumipat ng sasakyan papuntang Maynila, halos iisa ang sentimiento at reklamo. Ay, hirap na hirap kami, Susan. Galing kami ng Baclaran. Imbis na one way lang kami from Baclaran to Luton, ngayon 3 rides na. Pahirap. Oo, kasi kagaya buntis ako, di ba? Sobrang ang layo, ang hirap po mag-commute. Mahirap talaga mag-commute, lalo na ngayon yung ganyang ginawa na, ano ba yan? Oo, palipat-lipat. Mahirap talaga. Pasado alas 2 ng hapon, binagtas namin ang Buendia Extension papuntang Makati. At ganito ang tindi ng traffic na naranasan namin. Dito lang sa kantong ito, di bababa sa 5 bus terminal na biyaheng probinsya ang matatagpuan. Ngayon, Mel, ito papakita ko sa iyo. Dito kami sa kanto ng Buendia Avenue at Taft Avenue, no? Tatawid tayo, papunta dito sa may Taft Avenue na papuntang Maynila. Makikita mo ito, yung traffic matindi, no? At napakarami ding nag-aabang ng mga pasahero. Nagpatulong tayo doon sa traffic enforcer para makatawid tayo dito at maipakita natin sa ating mga kababayan kung paano yung idinulot na, sabi nga, perwisyo daw doon sa ilan nating mga kababayan na kailangan pang magpalipat-lipat ng sasakyan para lamang sila ay makasakay uli ng mga jeep o kaya naman LRT papunta dito sa lungsod ng Maynila. Actually, nakikinabang din dito yung mga pampasaherong jeep. Ito, tanungin natin si Manong. Manong, kumusta ang reaksyon nyo? Nabawad na ho yung mga bus sa Maynila? May bagad na ba kayong pakinabang dyan? Malaki po dahil yung maluwag na ngayon kalsada. Marami kayong pasahero? Marami ho. Yung mga jeepney driver dito, Mel, medyo sila yung nadagdagan ng pasahero. Eto naman yung mga pasaherong naghihintay ng kanilang masasakyan jeep papunta ng Maynila. Nay, papunta ba kayo ng Manila? Oo, kaya po. Galing kayo saan? Galing ako Laguna. So ano masasabi nyo doon sa bus ban? Naku, mahirap. Traffic na traffic. Konti lang ang sasakyan. Mahirap ba sumakay ngayon? Mahirap Bakit hindi kayo nag-LRT? Kaya haba ng pila, Oo, galing pa. Dati ba, pag galing kayo Laguna, paano? Mabilis, sumasakay lang kami ng bus bago jeep. Ngayon wala ng bus mahirap. Kaya ngayon, palipat-lipat. Oo, hirap-hirap na sasakyan. Mga kababayan natin, Mel, na naghihintay dito ng mga masasakyan jeep. Ito, pakita natin yan, yung nag-aagawa, no? Ayan, no? Oo. Ate, lika ate. Mahirap ba? Mahirap ba sumakay? Oo,
Saan ka galing? Makati po. Dati hindi naman ganito. Hindi po. Ito, nakikita natin jeep na to, Mel, oh. Ito mo, oh. Agawan yung mga pasahero. Pagka makikipagsiksikan ka dito, medyo mahina-hina yung katawan mo dahil sa dami na nang nag-aabang dito, talagang kailangan makipagbalyahan ka na, makipagsiksikan ka na para makauwi ka na dahil yung iba naman ayaw din magtiis dito sa LRT dahil napakahaba din ng pila. Ito yung nakikita natin, ayan hanggang sa may baba na, dito na sa may kalsada, yung pila ng mga pasahero nasasakay naman dito sa LRT para makauwi sa kanikan nila mga tahanan. Ako, Mel, yun ang sitwasyon. Pero nakikita ko ngayon dito kahabaan ng Top Avenue na papuntang Manila mula dito sa Buendia, talagang malaki yung iniluwag ng daloy ng traffic dahil wala na yung mga pampasaherong bus. Mel? Pero saan? Yung sikip naman dyan at yung haba ng mga nag-iintay na sasakyan. Yan ba ibig mo sabihin yan ay bunsod ng bus ba? Datihan ng ganyan. Talaga namang masikip ang traffic dyan Susan. Oo, kasi alam mo, Mel, ito yung dati mga pasahero, pag nakasakay ka ng bus, halimbawa, galing ka ng Makati, diretso ka ng Loton, diretso ka na doon, hanggang sa Loton ka na bababa. Ngayon, dahil may bus ban, hanggang dito na lang yan sa may Buendia, dito na lahat sila ibababa, pati ng mga galing ng Cavite, galing ng Parañaque, Las Piñas, dito sila talaga magtatagpo-tagpo. So, dalawa lang ang pwede nilang gawin. Mag-LRT, o kaya naman, sumakay ng jeep, o kaya naman, mag-taxi. Siyempre, kung nagtitipid ka, wala kang pamasahe, kailangan ka mag-jeep o kaya naman LRT. Kaya ganito karami mga pasahero dito, Mel. Kaya naman pala natutuwa yung kumpare mong jeepney driver, yung kinausap mo kanina. San? Ay, syempre, sila yung nakikinabang dito, Mel. Kita mo naman kung pag-agawa ng mga pasahero, di ba? Talaga namang hindi pa nakakapila, tumatakbo pa, nagsasampahan ng mga pasahero. Talaga sila yung makikinabang dyan. Ayan, gaya nitong jeep na to, kapaparada lang, puno na. Puno na agad. Talagang pabor na pabor yan sa mga jeepney driver. Yung mga bus driver naman, kamusta naman ang kanilang kita? Araw-araw yung kumikita. Ibig sabihin, arawan ang kita nila, hindi ba? O naitanong mo ba, kamusta naman ang kita nila sa araw? Saan? Ay, kanina may nakausap tayo mga driver Mel ng bus, yung mga galing ng Las Piñas, yung Zapote, ganyan. Abay, kalahati daw yung nawala sa kanilang kita kasi parang cutting trip yan Siyempre, yung mababayaran ng pasahero, kung hanggang saan lang din sila bababa. Halimbawa, hanggang dyan na lang sa may Buendia, dapat hanggang Loto. So, kalahati daw yung nawala sa kanilang kita. Kaya dumadaing din yung mga driver ng bus, saka yung mga konduktor, dahil talaga malaki daw ang bawas sa kita nila sa hanap buhay nila. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.